ang ganda na niyan eh. Ang ganda na niyan. Tapos may mga mangangako diyan na papasok na bagong politiko, gustong hawakan ng Maynila. Paano mo masasabi na kaya nilang hawakan yung Kamaynilaan? Eh, hindi nga sila doon galing. Unlike Yorme Isko Moreno, talagang ano na, ano ba tawag doon, nasa sikmura niya na yung pagiging Manileño. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Come on! Grabe, na-miss ko to. Ayan na. Ha! Yeah! Come on! Okay, balita ko, nagkakagulo na dyan, ha? Nawala lang si Yorme Isko Moreno kung ano na nangyayari sa inyo dyan. Medyo na-busy lang tayo, nagkaganyan na. Diyos ko naman, Santissima. Oh, etong sa'yo. Ha? Yun na, sinasabi ko. Sarap. Oh, yeah. Pasok mga suke, ha? Pasok mga suke. Dito na ulit siyempre si Joe Malone TV. Huh! Huh! Oh. Grabe, medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog hindi tayo nakapag-reaction sa Maynila. Nagkakagulo na doon, ha? Balita ko. Ano naman ang ginagawa nyo dyan sa Maynila? Ba't naman nagkaganyan yan? Ayan na, malapit na. Konting yug-yuga muna tayo dyan, syempre, bago tayo magsimula sa ating programa na Issue ng Bayan, nating pag-usapan, syempre, dito lang yan sa Joe Malone TV. Ayan na. Ayan na. Galing. Oh, shoutout sa lahat magandang umaga ay hapon sa inyong lahat. Syempre today is December 15, araw ng Lunes Sunday. At simbang gabi na. Mamaya simbang tabi na para sa iba. Tapos simbang banig naman yung ibang hindi magigising. Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin. Pati na rin yung mga solid Iskonians natin. Akala nyo nawala na ako, ha? Hindi pa ako nawala. Andito pa rin syempre ang Joe Malone TV nyo. At syempre, binabati ko lahat ng mga masugid natin na manonood syempre dito sa Joe Malone TV. Today is December 15, Sunday. Dito sa amin sa Pilipinas. Kung halimbawang hindi man Sunday sa inyo o tapos na o bukas pa ang Sunday, happy weekend po sa inyong lahat. At itong pag-uusapan natin, bago yan, kung bago ka rito sa channel ko, syempre please do not forget to subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw, ha? Dalawang video tayo, meron tayong lokal, meron tayong national, syempre pag-uusapan din natin. Dalawa lang naman sinusuportahan natin mga kayon Unang-una, syempre si Isko Moreno. Syempre, dyan tayo nakilala. 2019, nagbablog. 2018, nagbablog na ako sa Divisoria at hanggang sa makaupo si Yorme Isko Moreno. Tapos sa national naman, syempre, si Sara BP Inday Duterte. So, dalawa lang yan. Blue hearts para kay Yorme Isko Moreno, green hearts para kay BP Sara. Ito pag-uusapan natin kasi nagkakagulo na sa Maynila Pero syempre, bago yan, shoutout sa lahat ng mga solid Iskonian, pati nandito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check tayo mga kayon. Kung halimbawang kung saan man lupalop ka nanonood, syempre comment down below kung saan. Halimbawa, watching from Canada, Switzerland, Hong Kong, Japan, at dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Cavite, Bulacan, etc. Shoutout sa lahat, ha.
Pati na rin sa mga major sponsors natin, kay Ma'am Mel C. Uy, shoutout sa'yo. Pinadalan tayo ng maaga-agang aginado. Kay Sir Ronald C. Yung mga GCash donors natin yan, si Ma'am si Sir Pyromel at saka si Ma'am Janet, saka si yung Mama Halit. Yan, Mama Halit. Sa kabila yun, sa National. Binabati ko rin yung mga Duterte supporters natin na lagi nanonood syempre dito sa Jomolon TV. Ito pag-uusapan natin kasi nagkakagulo na sa Nagkakagulo na sa Maynila. Yun nga, no? Yung uling vlog natin, dugyot na daw. Dugyot na daw ang Maynila dahil sa sobrang dami at sikat na ang Kamaynilaan. Gawa na nga naibalita na sa mainstream media kay Ted Filon at saka doon sa GMA na umaga ata na talagang yun na nga, no? Ang daming basura galing sa night market. Tapos ang dami ng issue ng Divisoria, ng Kamaynilaan. So, eto tayo. Para ipaalala sa inyo na talagang syempre kailangan ibalik na natin si Yorme Isko Moreno. Nang sa ganun, matigil na yan. At bumalik ulit sa dati ang ganda ng Divisoria. Kasi ano yan may isa akong vlog dyan, parang in-itemize ko na from Erap Estrada na maraming vendor. As you can see, kulay kahil yung mga tent. Tapos dumating si Isko Moreno, lilinis yung Divisoria sa ilang araw lang. Tapos nawala si Yorme, tumakbo ng president, natalo. Tapos syempre nagpahinga, pumanik si Hanil Lacuna. Tapos ngayon, sobrang dami na daw na mga vendor. Palakpakan naman dyan. Yan ang gusto ko sa inyo no? Yan ang gusto ko sa inyo. Pagkadating sa mga babuyan. Okay, pag-usapan natin etong speech ni Yorme Isko Moreno. Doon pala makita natin, no? Kasi tatlo na lang yung nakikita ko naglalaban Tatlo na lang yung nakikita ko naglalaban sa Maynila. Tatlo na lang. Tatlo na lang yung nakikita ko. Si isang lalaki saka isang babae. Tatlo na lang yan, maglalaban-laban. Lagi kong sinasabi sa inyo na si Yorme Isko Moreno may resibo na, subok na at alam ang gagawin sa Kamaynilaan. Kasi diyan siya lumaki. Dati siyang basurero dyan. Diyan siya nagtrabaho ng pedicab at alam niya yung hilatsa ng bawat Manilenyo. At hindi na siya matutulonggis kasi magkaduktong na yung magkaduktong na yung sikmura niyan. Kaya hindi mo na matutulonggis yan. Itong ipapanood ko sa inyo kung gaano kagaling ang isang Yorme Isko Moreno. Speech na to sa Emilio Aguinaldo College, parang siguro graduation. Speech na to. Gusto kong ipaalala sa inyo na ito yung nais at dapat at karapat dapat na imaibalik sa Maynila. Panoorin natin, wag na natin patagalin pa mga kayon. Let's go. Kaganon man, ay bagay na dapat ninyong namnamin ang tagumpay na inyong nakamit ngayong araw na ito. Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo, hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ang kanyang anak. Yes. Kaya po, mahirap maging mahirap. Mhm. Pakahirap ang maging mahirap. I really tried to be a seaman. In fact, I started working at the age of 10 bilang basurero. Mahirap paniwalaan Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Dahil talagang mahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. Kaya yung dinidiskurso na Recto, Soler, Juan Luna, Carmen Plana, Silaya, Santayla, by heart. By heart. I know it very well. Every inch of it. The habits of those people in that area. The community in that area. Because I grew up there. Hindi po ako lumaki doon nang doon ako tumira. Lumaki ako doon dala ng aking trabaho. So, nung ako'y maka-graduate ng elementarya sa Rosario Almario Elementary School, nag-high school naman ako. At nung high school, nakutya ako. And I swear to God, God is my witness. You know, alam yung tukso nila sa akin nung high school? Itanong ninyo Tondo High School, Section Charity. Tanong nyo kung anong tukso nila sa akin. Ang tawag nila sa akin, Mayor. I swear to God, you can ask them. They call me Mayor. You know why? Kasi nung araw meron kami Mayor Mel Lopez. Meron siyang
programa. Let's keep Manila clean and green. Hakutin ang basura. Basurero ko. So I felt bad. Madalit salita, nabully rin ako. So, ang ginawa ko, instead nakaawaan ko ang sarili ko, and I hope you'll do the same. Matter of mindset. Di pinagbuti ko sarili ko, pinromote ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Ganon-ganon lang yun. At hanggang sa makagraduate ako, gusto ko mag-aral yung pagpapahalaga. Pagka-graduate ko noong 1992, simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako pumapasok. Hindi ako nag-enroll. Lahat ng kinita ko, simula Abril hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pag Oktubre, nag-enroll ako sa PMI, Santa Cruz. Para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute. Katabi talaga ng ilog yun. Literal. Then, God has so many ways. With all honesty. Tinira ko. Tira ng tao. Diba? Who could imagine? Pagpag. God has so many ways Tawag of doon, giving pagpag. you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko, yung tinira ninyo sa Jollibee? Yeah. Kaya kung lips to lips lang, marami na ako na lips to lips. Pagpag ang tawag doon. They call it pagpag, Yes. but we call it batchoy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. But, sige lang na sige, at awa ng Diyos, kung ako'y nakapag-artista, the opportunity given to me, and I want you also, that opportunity that you're receiving today, to value it. So, nang nag-discovery ako mag-artista, pinahalagahan ko. Aba, inisip ko ba kung ako mag-artista, yayaman ako eh. Aba, totoo nga. Nyanyangga ka lang, oh. May yad ba na? Kaya ko nakita ang gaang ng trabaho na maging artista. Ang una kong kinita, this, in life, no, it is how you appreciate things and understand things. And so that if you have that kind or that attitude in your mind, you will know how to distinguish value. Tingnan ninyo. Call time ko, 9:00 ng umaga. Pasok ako. Hindi ako kinuwanan, pero may chicha. May agahan yun eh. Tapos, lunch. Chicha ulit. Nasa air condition ako. Merienda. Hindi pa rin ako kinukuhanan. Young Love, Sweet Love yun. Tanong nyo sa nanay nyo kung anong show yun. Gabi, dinner. Kain na naman. Nakuhanan ako 4:00 ng umaga. Nasa loob ako ng air condition. Nag-doorbell lang ako. Ang bayad sa akin, 1.5. You know what is 1.5 to me? Nung araw nagsasidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may 5 piso yung para sa Motolight, yung charging. Battery. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, kumulat bumagyo. That is 1.5. 1.5. 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. Then, in a short period of time, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya, nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya wag niyong abusuhin ang alak. Then, I felt so blessed this is how you pay it forward. I felt so blessed. Sabi ko, noong 1998, sabi ko, why not? Why not? To go to public Politics. service. Konsehal Total, ata. uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. No. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Payak. In fact, nakutya na naman ako noong 1998. Wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pakit-kit lang yan. Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, this is how harsh this environment.
But fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun na ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw. It gives you certain level of feeling, of joy. And here we are. Tatalikdan mo yon, tatalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, Mhm. stories of people you're going to deal with every day. But again and again, I tried my best. So I want them to stop those individual who happen to have, may mga magagandang edukasyon sa katawan. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Maraming salamat kay dating Vice Mayor Danny Lacuna. Our Vice Mayor, who is the father of incumbent Vice Yeah. Mayor Hanel Lacuna. Hinikayat niya ako mag-aral at awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos na. Ako po'y may diploma na, hindi lang gawang rekto, gawang Makati pa. At nakahiligan ko mag-aral. Went to Arellano School of Law. Then, one day, I received a letter from the U.S. State Department. Ito in passing lang sabi ko sa inyo, magpursige kayo People will notice Tama Well, I received a letter that I'm going to be sent to Washington. Mhm. Napili daw ako. In fact, nung tinanggap ko yung pinasosoli ko kay Weng. Sabi ko, Weng, soli mo, mali ng address to. Papag-aralin ako sa Amerika, sama-sama ng grammar ko. Talaga naman. Magpasa hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako. I really tried, educating or keep on learning things. Then I approached and visited the Chief Cultural Affairs of the U.S. Embassy, and it's confirmed I was chosen to be sent there. And I saw the opportunity to go further with regard to knowledge and governance. Then, nung ako'y nakapagtapos doon, itong Harvard, nag-o-offer ng short program, executive program, they call it the executive program. So, sabi ko, katwiran ko naman, sige nga, bakit naman hindi? Simple lang ang katwiran ko noon. And I hope you do the same. If I fail, nobody will know. Makakaalam lang yung asawa ko. Ako at yung direktor ng programa. But what if? Just what if? Just by trying. Matanggap ako. Ano kaya ang madadagdag sa akin? Yun na nga. Nung nag-apply ako, napasubo ako. And I encourage each and every one of you. Ang kaya nyo mag-aral doon. Maniwala kayo sa akin. First question, name, address. Pagka hindi nyo pa nasagot yan, ewan ko na lang. The second page of the question, and I would like to share it to you, how hard life and Essay. if you put yourself in a challenging situation, ikaw nag-challenge sa sarili mo, be aware and be ready because you're challenging yourself. Nung sumunod doon, meron doon tinatawag na essay. Doon yeah. ako nagtagal. And I really wanted to express myself in such a way, why am I applying? And you really have to explain. Tinitira ko, buti na lang. Secret natin to, Yung asawa ko, lasalista. Ang mga kakompetensya ko dun, atenista. Nadali siya ng Tondo High School. I think about 1 o'clock in the morning, tumukod ako. Here comes the principal in my life also. He who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Confucius said, not me. So, nung medyo tumutukod na ako, Mami, ano bang sasabihin ko? Kasi kinakapos na ako. 500 words. Nakaka-250 pa lang yata ako. So, katulad, same attitude, same mindset. Wala namang mawawala sa atin. Just keep on trying. Tinira ko. Kulang 500. Sinamit ko. Di bala na Diyos ang inchik, tapos na. Intayin ko na lang. Awa ng Diyos. And I would like to share it to you. Pasa. Sometimes talagang
it pays to be patient and persevere. Nasa Hyatt Hotel ako, Hyatt pa siya dati, New World na yun. I received a notice. Nakita ko kagad yung title ng email eh. JFK School of Government, Harvard University. Di ba title lang nakikita mo sa email? Parang laki na yun lang yan, pinintaan ko pa eh. Dahan-dahan yun, di ba yung iPhone? Yan. Kakakover ako. And I saw the happiest moment of my life. Something that you can achieve. And halos hindi mo paniwalaan ng sarili mo na pwede pala. Dear Mr. Dumagoso, we would like to welcome you to JFK School of Government in Harvard University. Anong point is ko? Why are you telling this to us? Madali ba? Well, yung mga magagaling mag-English, madali sa kanila yun. Para sa akin mahirap. But it was made possible. Then, I challenge again myself that number 1 university in this world is Oxford University. Nag-offer din. Di tinira ko rin. Kaya lang, may ginawa kong kakaiba. Copy-paste lang yon. Pareho eh. Tinanong din ako, di kinopy-paste ko lang. Hindi naman mag-uusap yung Harvard saka Oxford eh. Ano resulta? Same. Di na-aprobahan din ako. So, mga graduates, these are simple things. Sa totoo lang, wala po to. Mas mahirap po mag-MBA sa mga eskwelahang nabanggit ko. Mag-PhD. And even the tertiary education, napakahirap. Yes. Yung aking, ganun lang yun. Pero tandaan ninyo, galing ako sa basurahan. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ang galing naman, ano? Grabe naman talaga. Nangarap, nagsikap, nangako at nagpatupad. Kasama mo hanggang dulo. Yorme Isko Moreno. Oo. Hindi, ito kasi nangyayari. No? So, kaya ako pinapanood sa inyo to. Kasi, ang daming bago dyan. Ang daming kumakalaban kay Yorme Isko Moreno na hindi naman pasok doon sa talagang leadership skill na tinatawag natin. No? Kasi ako laki akong Maynila. Laki ako Maynila, maniwala kayo sa akin. Laki ako Maynila, laki akong Tondo, laki akong Pandago o Dagupan. And I saw. At nakita ko na na talagang na si Isko Moreno lang yung nakapagpabago. Ito nga, ano nga to ni Miss Karen Davila eh. Ang tawag niya, drastic change. Sinabi niya kay Yorme Isko Moreno na si Yorme Isko Moreno lang yung talagang nakapagpabago ng ganon drastically sa Divisoria. Kasi from era Estrada na maraming vendors, as in maraming vendors, pag pumunta ka nga, kakapusin ka ng gining eh. Sa sobrang dami, talagang uhugot ka na ng hangin sa ibabaw. Tapos, when Yorme Isko Moreno came, nilinis niya yung Divisoria, luminis naman talaga. Diba? Nasa previous video natin yan. Tapos, babalitaan mo ngayon, halos nagbabalikan na yung mga vendors. I'm not against sa mga vendors. Lagi kong sinasabi na kung pagbibigyan mo lahat ng mga vendors o pagbibigyan mo lahat ng mga businessmen, mga nagnenegosyo yan, mga businessmen din yan, mga nagnenegosyo na makapagtinda lahat sa Divisoria, I will guarantee you, puno yung Divisoria. Baka nga kulang pa eh. Baka ultimo poste dyan, may nakapwesto eh. Totoo. Di ba? Totoo yun. Kasi ganun eh. Ganun talaga. Ganun talaga doon. Grabe. Talagang sobrang from dugyot, from daming tao na palinis ni Yorme. So ngayon, balita ako, sobrang dami na daw talaga. Marami na. At nakakaawa kasi isa kami, nagbablog din ako, isa kami sa mga nagblog at laging nagbabantay dyan na ang ganda na niyan eh. Ang ganda na niyan. Tapos, may mga ngako dyan na papasok na bagong politiko, gustong hawakan ng Maynila. Paano mo masasabi na kaya nilang hawakan yung kamay nilaan? Hindi nga sila doon galing. Unlike Yorme Isko Moreno, talagang, tawag doon, nasa sikmura niya na yung pagiging Manileño. Simulat sa pool, doon na siya. So, alam niya na yung punot dulo, alam niya na yung ugat. Alam niya na kung ano yung kayang gawin ng mga tao. Hindi mo na siya matutulong, guys. At talagang totoo. Kasi doon na siya eh. Doon siya. Parte siya ng Divisoria. Parte siya ng Maynila. Si Yorme Isko Moreno. Kaya hindi mo na maluloko yan. Diba? Same
Parang ako din, parang kami din mga Manileño, alam na namin sa itsura pa lang tulonggis 'yan, ang giyang na giyang 'yan, manloloko 'yan, mabuting tao 'yan. By the way, he or she speaks o she or he acts, alam na namin kasi dun na kami lumaki. Kumbaga hindi na kami matutulonggis unless professional liar yung kaharap mo, 'di ba? Kasi talagang alam na namin kung anong magiging, itsura ng mga taong tulonggis, 'di ba? Kaya nga ang tanong ko sa kanila, yung mga papasok na bagong pulitiko, ano yung plataporma niyo? Ano yung gagawin niyo? Ano yung gagawin niyo sa Maynila, 'di ba? 'Pag nanalo kayo, 'di ba? Dun pa lang pa kayo mag-eeksperimento. 'Di ba lagi ko sinasabi sa inyo na hindi lang pagiging matulungin yung requirement para maging mabuti at magaling na mayor o kahit anumang posisyon sa gobyerno, public servant, public office. Hindi lang pagiging matulungin kasi lagi ko sinasabi, 'di ba? Paulit-ulit, pero okay lang. Kailangan paulit-ulit talaga para matandaan. What gets repeated gets remembered, 'di ba? Parang gano'n, no? Sige, paulit-ulit, sige. Kasi hindi lang pagiging mabuti, kahit sinong kayang tumulong. Nasa posisyon ka man o wala. Mayaman o mahirap ka man, mahihirap, nag-aalok ng pagkain, nagiging matulungin, nagbibigay kahit papaano. How much more yung mga mayayaman na maraming backup na pera, 'di ba? Kasi hindi lang pagiging matulungin yung requirement para ikaw ay isang maging magaling na politician o politiko o liderato. Kasi kailangan mo diyan leadership skill, decision making, 'di ba? Problem solving, gaya nung pandemic, o hiningan agad ng agarang solusyon. Biglaan yung pandemic, hiningan kaagad si Yorme Isko Moreno ng agarang solusyon kasi wala nang hospital. Puro puno na, nasa emergency, nasa hallway na yung mga pasyente. Pero si Isko Moreno, anong ginawa? Hindi nataranta. Critical thinking, problem solving, hiningan agad ng agarang solusyon, nagpatayo sa tapat ng Quirino Grandstand ng within 52 days, field hospital para sa ano, para sa mga pasyente na may COVID. Ano pa? Vaccine. Lilinis yung Divisoria, pinailawan yung mga LRT station na talagang madidilim at matatakot ka, gaya ng Carriedo, Avenida, UN Avenue. Lahat yun. 'Di ba? Lahat yun. O, within 3 years. Pandemic times pa nun, pandemic times. Ibig sabihin, what I mean from that, limitado yung galaw. Pero si Isko Moreno kumilos ng parang hindi pandemic. Kasi hindi pwede mahinto eh. Hindi pwede mag-stop dahil pandemic. Okay, stop tayo. Bahala na kayo dyan kung saan kayo kumuha ng pagkain. Anong gagawin natin. 'Di ba? Pero siya, kumilos. Limitado yung galaw pero yung kilos niya, hindi niya nilimitahan. Anong mga sinasabi sa survey? Walang nagutom. Walang nagutom na mga Manileño during pandemic. Laging may delata. 'Di ba? Kasi yun ang leadership skill. Tapos may papasok, mamimigay ng delata, mamimigay ng bigas. Hanggang dun lang yung kaya nila. Pag sa TikTok nga may nagko-comment kunyari, Yorme ako, tapos may sinabi sa politician, tatanungin ko sila kung bakit, hindi na makasagot. Sasabihin lang matulungin. O tapos, 'di ba? Ano na? O okay, matulungin. O, hindi ko naman sinasabing hindi masama tumulong. O tapos, ano na? Okay na 'yon, magiging mayor na siya kasi matulungin siya. Anak nam Edi ka ako din naman matulungin Ito sa ibig sabihin kaya ko rin maging mayor, 'di ba? Hindi porket kaya mo, gagawin mo. 'Di ba? Mga kayon, ito ano lang opinion ko lang, reaction ko lang kasi maraming masyadong tumitira kay Yorme Isko Moreno pero yung mga tumitira, mga wala naman sinabi, 'di ba? Mga wala naman nagawa sa Maynila, 'di ba? Yun. 'Di ba? Kaya kayo pagka pipili kayo ng kandidato, dapat 'yung talagang may resibo. Dapat 'yung alam natin na may gagawin. Hindi lang basta mangangako o kaya 'yung pagiging matulungin. Kaya pag tinatanong ko sila, bakit? Bakit 'yan? Matulungin. Ngik ngik. 'Di ba mga kayon? Okay, maraming salamat mga kayon. Salamat sa pagsubaybay mo dito sa may
issue ng bayan na ating pag-usapan syempre sa Joe Malone TV. Maraming salamat sa pagtutok. Sana sa mga bagong pasok, mag-like and share din kayo ng ating video. Subscribe din kayo at click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Maraming salamat po, Joe Malone TV.